Naranasan mo na bang lumabas ang mga salita sa iyong bibig na para bang may sariling buhay, lumalabas bago mo pa man maisip ang magiging resulta? Nasaktan mo na ba ang mga taong pinakamamahal mo dahil hinayaan mong mangibabaw ang galit o pagkadismaya? At ilang beses na, pagkatapos ng ganoong sandali, napaupo ka na lang at nagtanong sa sarili, bakit ko nasabi yon? Bakit hindi ko nakontrol ang sarili ko? At hindi lang ito tungkol sa bibig. Madalas, ang labanan ay nangyayari sa loob ng ating sariling isipan. May mga kaisipan na biglang sumasalakay na parang bagyo, mga pagdududa, kritisismo, takot, masasakit na alaala, at kahit anong pilit natin, parang imposibleng patahimikin ang boses na yon sa loob. Marahil ilang beses mo nang ipinangako na magiging iba ka na. Na mag-iisip ka lang ng mabubuting bagay, na magsasalita ka lang ng mga salitang nagdadala ng buhay. Pero kapag dumating ang oras ng pagsubok, bumabalik ka pa rin sa parehong siklo. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na maaaring tuluyang magbago ng takbo ng iyong buhay. Nais kong ibahagi ang isang malalim na prinsipyong espiritual, isang sinaunang susi na itinago pa mula noong mga panahon sa Kanaan. Isang bagay na kayang ayusin ang mga relasyon mo, magdala ng kapayapaan sa iyong isipan, at baguhin ang paraan ng paggamit mo sa iyong bibig. Hindi ito karaniwang mensahe. Ang maririnig mo rito ay may kapangyarihang sirain ang mga nakatagong tanikala na matagal ka nang gumagapos. Manatili ka hanggang sa dulo, dahil naniniwala akong makakatanggap ka ng isang revelasyong kayang baguhin ang iyong kapalaran. Isulat mo ngayon sa mga komento, nais kong matutong kontrolin ang aking bibig at isipan. Ito ay magiging isang hakbang ng pananampalataya, isang deklarasyon bago pa man tayo magsimula. Noong sinaunang panahon, nang ang mga lambak ng Kanaan ay natatakpan pa ng mga ligaw na liryo at tila ibinubulong ng hangin ang mga nakalimutang pangako, may isang dalagang nagngangalang Eleanara. Ang pangalan niya ay nangangahulugang ilaw ng lampara, pero ang totoo, puno ng anino ang kanyang buhay. Anak siya ng isang kilalang magpapalayok at mula pagkabata ay natutunan na niyang hubugin ang putik ng may tiyaga. Pero may isang bagay na hindi niya kailanman natutunang hubugin, ang sarili niyang dila. Si Eleanara ay may matatag na tinig at nakakaakit na ngiti, pero konting alitan lang ay lumalabas na sa kanyang bibig ang masasakit na salitang parang mga sibat. At madalas, ang mga nasasaktan ay ang mga taong pinakamamahal niya. Madalas siyang paalalahanan ng kanyang ina, isang babaeng may maamong espiritu. Anak, maaaring maging bukal ng buhay o bukal ng pagkawasak ang bibig. Ang mga salitang mali ay parang basag na sisidlan, kapag nabasag na, walang makakabuo nito ng kasing ganda ng dati. Pero si Eleanara, palalo at padalos-dalos, ay hindi nakikinig. Lumipas ang panahon at isang araw, sa gitna ng pagdiriwang ng anihan sa kanilang nayon, nakipagtalo si Eleanara sa kanyang matalik na kaibigan na si Japhira. Dahil sa galit, nakapagsalita siya ng sobrang masasakit na salita, kaya umalis si Japhira na umiiyak sa harap ng lahat. Mabilis na kumalat ang balita sa buong nayon, parang apoy sa tuyong damo. Bumagsak ang kahihiyan sa pamilya ni Eleanara. Labis na nasaktan ang kanyang ama at pinagbawalan siyang lumabas hanggat hindi niya natutunan ang pagkontrol sa kanyang bibig. Nang makulong sa kanilang bahay, nabalot si Eleanara ng matinding guilt at kalungkutan. Sinubukan niyang manalangin pero parang bagyo ang nasa isip niya, mga alaala, mga dahilan, mga bintang. Kahit nag-iisa, minumura niya ang sarili at sinisisi ang iba. Naramdaman mo na ba yon? Iyong tipong parang may dinadala kang mabigat na hindi mo alam kung paano mo mababago ang sarili mo. Isang gabi, dahil sa matinding panghihina, lumabas si Eleanara sa kanilang bakuran at sumigaw sa langit. Diyos, bakit hindi ko makontrol ang aking bibig? Bakit winawasak ng aking mga salita ang lahat ng mahal ko? Ano ba ang mali sa akin? Biglang may lumabas mula sa dilim, isang matandang babae na kilala sa buong nayon sa kanyang buhay na puno ng pananalangin at katahimikan. Siya si Naomi, ang pinakamarunong na babae sa kanilang nayon. Lumapit ito ng dahan-dahan at nagsabi, Anak, ibinigay sa iyo ng walang hanggan ang bibig at isipan para magtayo, hindi para manakit. Pero kailangan mong maunawaan ito,
ang tunay na kontrol ay hindi nanggagaling sa lakas ng tao kundi sa pusong ganap na nakasuko. Nais mo bang matutunan ang lihim na ito? Tumango si Eleanara na may mga luha sa kanyang mga mata. Dinala siya ni Naomi sa ilog na dumadaloy sa bukirin ng Nayon. Ang tubig ay dumadaloy ng payapa, hindi nilalabanan ang mga bato na humahadlang sa kanya. Tignan mo ang ilog, sabi ni Naomi. Hindi nito nilalabanan ang mga bato, tuloy-tuloy lang ang agos. Ganyan dapat ang iyong isipan, matatag sa layunin, pero banayad sa daloy. At ang iyong bibig dapat maging tulad ng tubig, nagbibigay buhay, hindi sumisira. Pagkatapos, iniabot ni Naomi kay Eleanara ang isang maliit na banga. Dalhin mo ang bangang ito na puno ng tubig hanggang sa inyong bahay nang hindi mo natatapon kahit isang patak. Kapag nagawa mo, saka tayo muling mag-uusap. Sinubukan ni Eleanara, pero ilang ulit siyang nadapa at natapon ang halos lahat ng tubig. Bumalik siyang bigo. Ngumiti si Naomi ng may kabaitan at sinabi, ang banga na ito ay parang iyong bibig. Kapag naglalakad ka ng pabaya at hindi nagbabantay, natatapon ang laman nito nang wala sa oras. Pero kapag naglalakad ka ng may pag-iingat, may kababaan, at may atensyon, makararating kang buwang laman. Ang sikreto ay magbantay at magpasakop sa walang hanggan. Mula gabing iyon, nagpa siyang magsimula muli si Eleanara. Pinagmasdan niya ang kanyang mga iniisip. Kapag may dumating na mapait na kaisipan, ipinapanalangin niya yon. Kapag gusto niyang magsalita ng hindi iniisip, humihinga siya ng malalim at inaalala ang banga. Hindi ito madali. May mga araw na muli siyang nadapa, nakapagsalita ng masasakit na salita at nabalot ng kahihiyan. Pero unti-unti, naramdaman niyang pumapasok ang kapayapaan sa kanyang puso. Hanggang isang araw, bumalik si Japhira sa Nayon. Kinabahan si Eleanara, pero lumapit siya at mahinhin na humingi ng tawad. Ang mga salita niya noon ay tila balsamo sa sugatang puso. Niyakap siya ni Japhira at muling nagkaayos ang kanilang pamilya. Mula noon, nakilala si Eleanara hindi lang dahil sa kanyang ngiti, kundi sa kanyang karunungan at pagkontrol sa sarili. Tinuturuan niya ang mga bata sa Nayon na magbantay sa kanilang iniisip at sinasabi, laging binabalik sa kanila ang aral ng ilog at ng banga. Pero alam ni Eleanara na hindi matatapos ang labang ito. May mga araw ng tukso, ng luha, ng pagkadapa. At doon niya natutunan ang isang malalim na katotohanan. Ang tunay na pagkontrol ay hindi kawalan ng labanan, kundi ang araw-araw na desisyong isuko ang bibig at isipan sa walang hanggan. At ikaw? Ilang beses ka nang nakasakit ng iba dahil sa mga salitang hindi mo naisip? Ilang beses ka nang inagawa ng kapayapaan ng sarili mong mga iniisip? Marahil naniwala ka na ang pagkontrol sa bibig at isipan ay simpleng lakas ng loob lang. Pero ang totoo, ito ay bunga ng banal na espiritu, hindi bunga ng sariling lakas. Sinasabi sa Santiago 3:2, kung ang isang tao'y hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, siya ay taong ganap, kayang kontrolin ang buong katawan. At sa Mateo 12:34 sinabi ni Jesus, ang bibig ay nagsasalita ng kung ano ang puspos ang puso. Kung ang ating puso ay puno ng sama ng loob, kapalaluan at pagkabalisa, darating ang oras na lalabas ito sa ating mga salita. Kaya gusto kong hamunin ka ngayon. Kilalanin mo ang iyong pangangailangan. Huwag mo nang sabihin ganito na ako o hindi ko kayang magbago. Ang pagpapakumbaba ang unang hakbang. Manalangin araw-araw, hilingin sa banal na espiritu na bantayan ang iyong bibig at isipan. Sanayin ang sarili sa tahimik na pagninilay. Maglaan ng ilang minuto bawat araw para maging tahimik at obserbahan ang iyong iniisip. Kapag gusto mong magsalita ng hindi iniisip, huminga ng malalim at maghintay. Madalas, ang katahimikan ang mas nakagagaling kaysa libong salita. Pakainin ang sarili ng salita ng Diyos. Basahin, pagnilayan, at isaulo ang mga talatang tungkol sa pagkontrol sa sarili, kapayapaan at karunungan. Kapag pumasok ang negatibong kaisipan, palitan ito ng katotohanan ayon sa Biblia. Humingi ng tawad kapag nagkamali. Iyan ang nagdadala ng kagalingan. Kilalanin ang kasalanan, humingi ng tawad sa taong nasaktan mo,
at hayaang ayusin ng Diyos ang inyong relasyon. Mamuhay kasama ang mga taong makakatulong sa iyong paglago. Huwag kang lalaban mag-isa. Kailangan mo ng mga kaibigan o isang komunidad na mag-uudyok sa iyong lumago. At magpakatatag. May mga araw ng tagumpay at may mga araw ng pagkatalo. Ang mahalaga ay bumangon ka palagi at piliin ang landas ng pagsuko. Ngayon, tinatawag ka ng walang hanggan na ibigay ang iyong isipan at bibig sa Kanya. Nais niya na hubugin ang iyong kalooban tulad ng magpapalayok na humuhubog ng putik. Ikomento mo ngayon, isinusuko ko ang aking bibig at isipan sa walang hanggan. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago. At ibahagi mo ang mensaheng ito sa iba. Maaring ikaw ang sagot sa panalangin ng isang tao. Ngayon, nais kitang ipanalangin. Pumikit ka at tanggapin ito. Ama naming makapangyarihan, inilalapit ko sa iyo ang bawat isang nakikinig ngayon. Alam mo ang mga laban na nasa loob nila, alam mo ang mga salitang lumalabas nang hindi nila namamalayan at ang mga kaisipang ninanakaw ang kanilang kapayapaan. Panginoon, bisitahin mo ang bawat puso sa oras na ito. Ibuhos mo ang iyong banal na espiritu ng may kapangyarihan, bantayan mo ang kanilang mga labi at isipan. Naway mula ngayon, maging bukal ng buhay ang bawat salita na lalabas sa kanilang bibig. Punuin mo ang bawat isipan ng kapayapaan, pananampalataya at pag-asa. Panginoon, pagalingin mo ang mga relasyon na nasaktan dahil sa mga salitang hindi pinag-isipan, magdala ka ng pagkakasundo kung saan may pagkakahati. At higit sa lahat, palakasin mo ang desisyon ng bawat isa na araw-araw isuko sa iyo ang kanilang bibig at isipan. Naniniwala kaming hinuhubog mo ang aming kalooban at na ang pinakamaganda ay darating pa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa puso mo, isulat sa komento, tinatanggap ko ang salitang ito. At huwag kang aalis nang hindi mo ito ibinabahagi. Ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay ay maaaring maging pagbabago ng buhay ng iba.